Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo sa July 2024? Love reading nga pala to, na collective. Please be reminded na pwedeng mag-resonate sa inyo to. Pwede rin dun sa kakilala ninyo. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Ano pa ba yung instruction ko? Nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala. Anyways, magsimula na tayo. So, dito sa kwento natin, may nanay tayo. 40 years old and above na yung edad nito. So, ano to? Pangit tong dalawang card. So, yung nanay naghihintay, oh. So, probably, nag-fail yung relationship niya due to cheating. Ayun, oh, kalagay. Cheating, of violence. Ano kaya ang ano nito? Mas klarong meaning. May problema daw. So, again, anong problema dito? Cheating talaga. Confirmation na yan. Pag nakita mo yung 7 of Swords sa love reading, automatic cheating na yan. Betrayal. So, ayan, nihintay niya pala yung asawa niya na magbalik sa kanya. Kasi niloko siya, pinagpalit sa iba. Kaya pala bumaliktad yung Wheel of Fortune. Unlucky, di ba? Problema. At ang problema nga ay literal na deception. Sabi dito, enemy masquerading as friend. So, ibig sabihin, nilinlang lang talaga. Nagpanggap na mahal, pero hindi pala. Nagpanggap na maasahan. Joke lang pala yun. Hindi pala siya mapagkakatiwalaan. So, sa madaling salita, niloko dito yung nanay. Okay? Ilarawan natin tong Queen of Pentacles. Usually, pag ganyan, tapos baliktad pa. Nanay na siya, may responsibilidad na. Responsibility. So, basta Pentacle, may responsibility. So, ano ba yung maisip mo pag ganyan? Nanay na, di ba? May asawa. May pamilya. Kaya lang dahil baliktad, ibig sabihin, walang stability sa relasyon niya. Pwede rin hindi siya mayaman. Walang consistency yung source of income. Unstable yung career. Pwedeng ganun. Saka usually, siya, kung upright, confident siya sa asawa niya.
Kasi, di ba, King of, ano ba yun? Pentacles. Loyal man. So, in-expect niya ganun. Pero, dahil baliktad. So, um, hindi niya makita yung loyalty sa asawa niya. So, prone siya sa jealousy. Pwede ring hindi niya priority yung money. Medyo maluho siya. Pwede rin ganon. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo o applicable sa situation nyo. Kasi pwede rin lalaki yung nanonood, di ba? So, ganyan yung description ng babae. Okay? Ngayon, nagloko daw yung asawa niya. Hindi ko nga lang alam kung sila pa ba o hindi na. Pero, probably, niloko siya. Dito, tingnan natin. Ano bang ibang detalye masasabi nito? So, pwedeng mensahe to ng puso niya sa kanya o extra message ang makuha natin dito. Random. Sa madaling salita. So, may divine feminine tayo dito. Commitment. Return. Divine masculine. Ano pa sila? Katabi. Ito, abandon. Confession. Kaya lang, di makita. Malaki yung card, tapos limited lang yung space natin dito. Lumabo. So, hindi na siya kita. Sorry. So, ang mahalaga, makita nyo na lang yung picture. Ako na ang bahalang mag-explain. Base sa intuition ko. Ay, mabo. Lalo. Anyways, magsimula na tayo. So, basahin ko ha. Divine feminine in feminine energy, commitment, marriage, promises, fidelity, return, second chance, opportunity making amends. Divine masculine, young masculine energy, abandoned, left out, walked away, cold, confessions, unveiling, coming clean messages. So, ang dating sa akin, siguro, twin flame connection to, kung naniniwala kayo dun. Kasi ako hindi. Pero may iba na naniniwala. Okay? So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kasi may divine feminine at divine masculine energy tayo dito. Ang dating sa akin, hiwalay na siguro sila dahil may return second chance. So, ibig sabihin, gustong magbalik nung masculine energy sa divine feminine niya para i-offer ulit itong marriage o commitment. Ay, nakalimutan ko sabihin yung pentacles, pwede rin marriage pala yun. Kasi, di ba, part din siya ng responsibility. So, kung kasal, ang dating sa akin, gustong ituwid ng masculine energy yung pagkakamali. Gusto niyang bumalik ulit at ituloy ang naudlot na kasal o relasyon. Kasi nabandon niya pala dito. Siya yung nag-abandon, yung divine masculine. Magkatabi to Yung, sa bagay, dun din naman sa kwento sa tarot, di ba? Iniwan nga yung feminine energy. Yung babae, yung queen, di ba? Naghihintay siya.
Kasi yung Seven of Pentacles, pwede ring mild dissatisfaction. Sabihin nga ng hard work o investment niya. So, investment, time, energy, effort, money, feelings, lahat ng, inilabas niya. Ginugol niya sa relasyon. So, again, pwede siyang waiting card din. Naghihintay na may pagbabago. Pwede rin reassessment, reevaluation. Sa tinakbo ng love life niya. Pero tingin ko, more like waiting to. Sa dami ng description, tingin ko waiting. Siguro waiting na mag-apologize yung puso niya sa nangyari, o waiting na magbalik pa at buuin yung relasyon nila, who knows. So again, case to case basis. Pero dito tingin ko gusto namang magbalik ng person niya kahit may iba na siya. Baka gusto na niyang hiwalayan yung person niya ngayon. Dahil gusto niya nga bumalik Gusto niya second chance. So, yung nag-abandon dito, itong masculine, gusto niya mag-confess dun sa divine feminine, sa totoong nangyari. Kaya siguro gusto mo bumalik. Gusto niya mag-confess. Kung ano bang totoong nangyari, bakit siya iniwan, bakit nagkaroon ng iba, saan niya nakilala yon, anong naging story nila. So, probably, may confessions na maaaring mangyari mula dun sa divine masculine energy. Sa near future. Kailan kaya yung near future na yan? So, kailan siya magbabalik para mag-confess at para mag-offer ng second chance o mag-sorry. February. Minsan nalilito ako paano ko babigkasin to. February, di ba? American accent. Kung British kasi yung gusto ko. February. Nalilito ako sa pronunciation pag British accent. Around March. Again, February na nga lang. Para sure. American accent na lang. In August. So, alin man sa tatlong months na yan, February, March, around March, o August. Anyways, kuha tayo ng iba pang detalye dito. Tatlo na lang at 40 minutes na to. Tatlong message. Babasahin ko na lang para mabilis. Kasi may ano pa tayo, clue. So sabi dito, signs. Watch out for signs leading you to true love. So sabi, moment. Think of a special moment that brought you much joy with your partner. Feelings. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing ngayon. Punta tayo sa posibleng zodiac sign ng masculine energy dito ng mga Leo. Natatamaan ng reading na to. Leo din, kapwa Leo. Ito, Gemini, Aries,
Okay na yan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.